Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 10, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 21, verse 1 to 14. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangisda tayo." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoong iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang mga kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ako nila sa pangpang ay nakita nila roon ang mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagkakakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay muli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Easter Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na sina Simon Pedro at ang ibang mga kasama ay muling bumalik sa dati nilang ginagawa. Ano yung dati nilang ginagawa? Pangingisda. Parang kapag hindi malinaw ang susunod na mangyayari, pag hindi malinaw sa atin ang lahat, bumabalik tayo sa dati nating nakagawian. Sa story, narinig natin na magdamag silang nangingisda. Pero ang ending, wala silang nahuli. Para bang ito yung mas nakakapagod. Ginawa mo naman ang lahat, pero walang nangyari. Nakita natin sa gospel na nung magbubukang liwayway na, nandoon ang presensya ni Jesus. Hindi siya agad nakilala ng mga alagad. Kagaya ng ibang mga istorya ng muling pagkabuhay, hindi kagad nakilala si Jesus ng mga alagad. Ang mas nanaig siguro, nandun yung pagod, yung frustrations. Hindi kagad nakilala ang presensya ng Diyos. Pero merong isang sinabi lang si Jesus, "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka." At nung sinunod nila to,
na puno ang lambat. Minsan sa buhay natin, hindi agad ibig sabihin na yung ginagawa natin ay mali. May mga pagkakataon lang na kailangan natin, na hanapin natin ay direksyon ng Diyos. Lord, saan mo ba ihuhulog yung bangka ko? Maaring nandito tayo sa parehong trabaho, sa parehong pamilya, sa parehong bahay, parehong laban. Pero ibang-iba kapag tayo nakikinig kung sa dapat nating ihulog yung ating mga lambat. Kaibigan, sinabi na ni Jesus, ihulog mo ang lambat sa gawing kanan. Kung minsan, napakatigas ng ulo natin. Marami na nagsasabi sa atin, wag na yan, tigilan na yan. Ayaw mo pa rin pumayag. Pakiramdam mo, hindi, ito gagawin ko, ito yung tama. Matuto tayong sumunod. Nakita mo yung bunga na kahit na pareho, hindi naman nabago yung dagat, hindi nabago yung bangka, hindi bago yung lambat. Pero bakit mas marami silang nahuli? Sumunod sila kay Jesus. Kaya ngayong umagang ito yung maging ating commitment. Naalala ko si Chekay kapag nung siya ay nagre-rehearse para sa kanyang welcoming remarks. Napakaganda nung ending statement. Proverbs chapter 16 verse 3. Commit all your activities to the Lord, and He shall establish a plan for you. Ngayong araw na ito, commit natin, makinig tayo, huwag matigas ang ulo. Let us pray. Lord, sa mga araw na pagod kami at pakiramdam namin walang bunga yung aming ginagawa, remind us, O Lord, na naroon ka pa rin. Kapag hindi ka kagad namin nakikilala, buksan mo yung aming mata. Kapag kami pagod na sa gabi, sa aming paghihintay, dalhin mo ako sa umagang punong-puno ng pag-asa. Turuan mo akong magtiwala, kahit sa simpleng salita mo lang. Amen. Friends, mga kaibigan, baka may kakilala kang pagod na sa paghihintay, nagsisikap pero tila walang nakikitang bunga o nangangailangan ng bagong pag-asa. Share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga GC, sa ating kamag-anak. Yung mga high school reunion ninyo. Nako, napakaganda. At minsan, ito yung ating pagtuunan ng pansin. Share natin ito sa ating mga kaibigan sa malayo, sa abroad. Maramdaman nila hindi sila nag-iisa. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.